Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, nung last week ng Sunday, natapos natin yung paunang talata patungkol sa mismo ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagbigay sa atin na malaman natin na ang tunay na magkakapatiran ay ang parehas ng mga pananampalataya. At yun, yung mga mananampalataya na mga Muslim. Ibig sabihin, anumang samahan dito sa mundo ng pagkakapatiran, kaibigan, mundo lang yun. Pero ang tunay na pagkakapatiran sa Islam ay dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ang kagandahan ng pagkakapatiran sa Islam ay ito ay pagsamba sa Allah. Dahil ito'y pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, may mga sistema o alituntunin at may mga karapatan ang bawat isa. Na hindi mo dapat ipahamak ang kaibigan mo, hindi mo dapat siyang siraan, at hindi mo dapat siyang insultuhin, at hindi mo siya dapat ilibak. Di ba? Ngayon, dadako tayo sa sumunod na aya. Ang aya na sumunod ay patungkol ito sa pag-iwas sa mga pag-iisip ng masama na walang katotohanan. Yung ikaw ay hindi nag-aalinlangan, ano ba tawag doon? Nag-aalinlangan, naghihinala ng masama sa kapwa-tao. Ito yung sinasabing then. Panghuhusga, malapit siya. Pagdududa, malapit din siya. Pero ang maganda na term na malapit sa Tagalog ay ang panghihinala ng masama sa kapwa-tao. Isipin nyo yung una, sinabi ng Allah ang tunay na magkakapatiran ang mga Muslim na mananampalataya sa Allah. At arigluhin ang anumang mga kanilang hidwaan. Pagkatapos sinabi ng Allah ay iwasan ang mga kalalakihan, ang pang-iinsulto sa kanilang kapwa-tao. Dahil hindi mo alam ang iniinsulto mo at nililiit mo, siya ay ang mas mahal ng Allah kaysa ikaw na nagmamaliit sa iyong kapwa-tao. Nagbigay din tayo ng mga kwento na halimbawa doon sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ashraful minal Quraysh na ang akala nila, gusto nila na kinakasama nila yung mga mayaman, magagandang pamilya, magagandang tao, doon sa ang kanila na ayaw nila na si Muhammad ay dumarating na ang kaniyang mga kasama ay sina Bilal ibn Rabah at sina si Yasir bin Ammar at saka si Suhail na walang mga hindi napapabilang sa mga tanyag ng mga sahaba. Pero hindi sukat sa Islam ang pera, kagandahan ng pamilya, marangyang anong meron ka o kaalaman, dahil ang sukat ng ikaw ay mahal ng Allah at pinakamarangal sa Allah at mahal niya ay ang tao na matakutin sa Kanya. Regardless of what family you belong, regardless of what knowledge that you have, regardless of what a kind of a status that you have in your community, wala yun. Illa bitaqwallah. Ngayon, dito natin matutungayan ano sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos doon ang aya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Bago ito, alamin natin anong dahilan kung bakit ito bumaba. Ang mga talata sa Quran, minsan, may mga dahilan kung bakit bumababa ito. Ya ayyuhalladhina amanu, tinawag muli ng ating tagapaglikha ang mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad. O kayo na mga naniniwala sa inyong tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, na walang nararapat sa dapat sambahin maliban siya, naniniwala sa araw ng paghukom, naniniwala sa araw ng paghuhusga at sa libingan na may parusa at may gantimpala, naniniwala sa mga hindi nakikita na nabanggit sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad. Yun ang mga naniniwala. Ang mga naniniwala, sila kung ano yung sinasabi ng dila at siya ang tunay na tigib na paniniwala ng puso na mayroong itong akibat na gawa. Tinawag ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o kayo na mga mananampalataya, ijtanibu. Ijtanib ay makna ibtaid. Lumayo kayo o iwasan ninyo. Ijtanibu kathiran. Umiwas, lumayo kayo sa karamihan ng mga pag-iisip ng masama o panghihinala sa inyong kapwa-tao. Yan, maraming biktima dyan ngayon. Halos tayo, nagiging biktima niyan sa mga ganyang panghihinala na hindi mabuti. Maraming mag-aasawa na walang nangyari pero nagkahiwalay dahil sa maling hinala. Maraming nakulong dahil walang ebidensya at dahil sa maling pag-iisip sa iyong kapwa-tao. Maraming magkakapatiran, magkakamag-anak, nagkawatak-watak ay dahil sa maling panghihinala, pag-iisip ng masama sa kanyang kapwa-tao. Anong dahilan bakit ito bumaba? Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag may safar, pag sila ay nasa paglalakbay, may dalawa na minsan pinagsasama na ito yung walang gaanong makain o nahihirapan at mayroon din naman na may mga mayaman na pinag-uutusan ni Propeta Muhammad na ito ay sila yung bantayan, alagaan at sila yung dapat bigyan. Okay? Subhanallah. Dito natin makikita na si Propeta ay haris. Haris ay bimakna may malasakit siya sa kanyang mga kapwa-tao, sa kanyang mga kasamahan. Sa kanilang paglalakbay, may dalawang sahaba na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero napangibabaw nila na inudyok sila ni Satanas. Ito si Aus at saka si Musalla ibn Mukhallad. Si Aus bin Quday at saka si Musalla bin Mukhallad. Silang dalawa na mahirap, kasama nila sa kanilang paglalakbay itong si Salman al-Farisi. Kilala natin si Salman al-Farisi kung paano siya pumasok sa Islam, bago siya pumasok sa Islam. Ngayon, dahil yun sa ginawa ni Propeta na bilang ito ay amana, wala silang makain. Sabi nila kay Salman na ikaw ay idutos ni Propeta Muhammad sa amin, ngayon nagugutom kami, tapos ibigay ang pagkain. Ang problema si Salman al-Farisi nakatulog. Hindi niya namalayan. Pagdating nila dun sa kanyang bahay at sinabihan siya, ngayon ang nangyari kay Salman ay sabi niya na inutusan ito na napunta nila si Zaid. Dahil si Zaid ay isa siya sa mga nagtitipon ng mga pagkain sa mga nangangailangan. Inutusan ng dalawang ito si Aus, itong si Salman. Dumating dun si Salman at sinabi ni Zaid, sabi niya, si Usama bin Zaid, si Usama bin Zaid, sabi niya, walang pagkain. Ibig sabihin na ubos kasi hindi naman lagi may available, di ba? Maski tayo ngayon, minsan akala mo mayroon na, yun pala, ubos na.
Sabi niya wala. Bumalik si Salman dun sa dalawa at sinabi niya, wala. Sinabi ni Usama bin Zaid, ay wala na. Nanghinala ang dalawa. At sinabi nila, mayroon yan. Pero, kuripot lang yan. O di kaya ay si Samrano na piyagma yan. Sa Tagalog na inilihim niya. Hindi nagsabi ng katotohanan. Nanghinala yung dalawa, saan? Kay Osama bin Zaid. Pinag-alaman ito at nasabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi pa rin matigil ang pagmumutawi ng kanilang mga dila sa pag-isip ng masama at pagsalita ng masama kay Osama bin Zaid at isinama pati itong si Salman al-Farisi. Narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagrereklamo itong dalawa. Bro, isipin mo mahirap, di ba? Pasit tayo sa ngayon. Yung tao na tinutulungan mo na, pinapakain mo na, inaalagaan mo na, tapos doon ka pa nakakarinig ng mga masasama. Ang tao, pakainin mo, alagaan mo, ibigay mo ang lahat, isang beses na hindi mo siya nabigyan, nawala na yung lahat ng mabuti na ginawa mo. Itong dalawa, hindi matigil-tigil at nagsasabi pa sila, sana kung kami na lang makapunta doon, di lalo pa namin napagtanto na totoong wala talagang pagkain na sinasabi ni Usama. Hanggat sabi nila, pumunta tayo doon sa may malapit doon sa may lugar niya at manmanan natin si Usama bin Zaid kung siya'y nagsasalita ng katotohanan o hindi. Narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya sa kanilang mga bibig, sa kanilang bunganga, na kinakain nila ang mga laham. Katawan ni Salman at saka si Osama bin Zaid. Nasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa inyong mga dila, sa inyong mga bunganga na pinagsasabi ninyo tungkol dito sa dawlaw, kinakain ninyo ang kanilang mga lamang loob o kanilang katawan. Ano sinabi ng Allah? Ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu. Huwag kayong magmanman. Bro, mahilig tayo magmanman. Ng ano? Ng baho ng ating kapwa-tao. A'udhu billah. Gusto mo na may nabalita sa isang tao na hindi mabuti na masama, inahanapan mo ng butas na kung totoo ba ito o hindi. Ano na yun, bro, kung totoo o hindi? Bibigyan ka ba ng regalo? Meron ka bang gantipalan na kung ito ay matutuklasan mo? Lalo na kung ito'y bahid ng isang tao o kasamaan niya? Samantala ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fi dunya wal yawmal qiyamah. Ang tao na pagtakpan niya ang baho ng kanyang kapwa-tao ay tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang baho at ang kanyang kasamaan dito sa mundo, lalo na sa araw ng pagbuko. Anong sinabi ng Islam? Min husnil islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Isa sa pinakamabuting turo ng Islam ay ang pag-iwas ng isang tao doon sa bagay na wala siyang may idudulot o mapapakinabangan doon sa gusto niyang malaman. Hali-hali. Kung ayaw mo pakialaman ng sarili mo na ayaw, di ba minsan, gusto mo ba na ikaw pinapakialaman ka, bro? Ha? Ikaw, Rosto. Gusto mo ba lahat ng gala mo, sasabihin ng misis mo, ano yan, ano yan, ano yan, ano sa kaya siguro mangyayari sa'yo? Wala na bang freedom? Gusto mo, kaibigan mo, lagi kang nakikita, ano yan, ano yan. Bro, ayaw natin mo gano'n. Minsan kailangan may privacy. May freedom ang bawat isa. May pwedeng sabihin, may pwedeng hindi pwedeng sabihin. Sa Islam, ang pwedeng sabihin na alam mo na mabuti sabihin. Kung alam mo na maski mabuti at maski totoo, pero kung ito ay magdudulot ng hidwaan, magkakaroon ng galit ang bawat isa at hindi mabuti ang ibubungan niya, wag mo na sabihin. Maski totoo. Ngayon, nakita mismo ni Propeta Muhammad dun sa dalawa. Dahil ang ginawa pa nila, minanman na nila. Sa English na they spied. Hinabol kung totoo nga ba o hindi. Pero subhanallah, si Propeta ay Propeta. Napag-alaman niya na nakikita niya, ito palang dahilan. Ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Dahil ang paghihinala ng masama sa kapwa ay ito ay karamihan, ay ito ay kasalanan. Wala tajassasu, at huwag ninyong sundan
Huwag ninyong manmanan, huwag ninyong habulin. Ano ba sa Tagalog yun? Yung pagmamanman. Yun ba yun? Pagmamanman? Yung spy? O tama, di ba? Right term yun, di ba? Huwag ninyong pagmamanmanan ang mga tao. Bro, bawal ang maging spy. Mismo ang Quran ang nagsabi, maliban kung sa ikabubuti. Mag-spy ka sa isang taong terorismo, mag-spy ka sa isang taong magnanakaw, mag-spy ka sa taong totoo naggagawa ng kasalanan, pwede mong spy dahil sa kapakanan ng karamihan. Pero yung ang toyo mo ay ikaw lang, at sirain mo siya, at ikalat pa ang kanyang baho o anuman, hada huwa haram. Wallahi, pati sa mag-aasawa, sasabihin ko to, maski masakit, masaklap, masidi, bawal na manmanan mo at tignan ang baho ng iyong asawa. Ang asawa, ang pag-aasawa sa Islam, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Ganda ng paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, inalimbawan niya na ang mga kababaihan o kayong mga kalalakihan ay sila ay inyong mga kasuotan. At kayo ng mga kababaihan, kasuotan ng mga kalalakihan. Ano bang kasuotan, bro? Anong purpose ng kasuotan? Tatakpan mo ang anumang meron ka. Kaya bawal sa mag-asawa na nagmamanman sa bawat isa o lalo na kung ito ay sasabihin niya sa kanyang mga kaibigan. Halimbawa, lalaki, bro, si misis natuklasan ko ganito, ganito, ganito. Astaghfirullah, haram. Lalo na kung kinukwento mo kung anong ginagawa ninyo. Ganun din si babae. Magkita sila ng mga sister. Sister, si mister mo marunong sa ano? Si ganito, Allahu Akbar, haram. Hindi pwede. Ipinagbawal yan ng Islam. Huwag kayong magkumpara. Bro, kung bakit may mga gaasawa na maganda ang kanilang ugnayan at nasisira ay dahil sa kaibigan. Dati nung hindi nyo naging kaibigan itong mga ito, maganda ang buhay ng mag-asawa. Pero nakipagkaibigan sa mga marites, nasira na ang kuwan. Kilang kinabuhi. Wallahi, fanduro. Alamin ninyo at tuklasin ninyo at kung sino kinakaibigan ninyo. Dahil maraming mga kaibigan na nagpapasira ng ugnayan at relasyon ng mag-asawa at pamilya at buong sampayanan. At nakita natin yung last meeting na ating naibanggit si Abdullah ibn Ubay as-Sulaim kung ano ang ginawa niya sa kanyang paninira sa puri ni Propeta Muhammad at pati sa asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang munafik, Abdullah bin Salul. Ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab. Allahu Akbar. Ya Allah, patawarin kami. Wa la yaghtab al-ghibah. Al-ghibah ayyuha al-ikhwatu fillah hiya a'zamu min al-munkarat allati harrama Allahu 'ala al-muslimin jami'an. Ang panlilibak, ang paninira sa kapwa-tao ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan na ipinagbawal ng Allah. Mismo sa Quran na direkta. Ang problema sa sambayanan ng mga kamusliman, tayo hindi natin napapansin, araw-araw naglilibak tayo sa ating kapwa-tao. At akala lang natin normal. Kasi nasanay na si dila. Tapos sasabihin pa ng iba, kasi ang dila ko na wala siyang kuwan. Wala'y kuwan ba? Unsa to? Walang control, walang preno daw. Kaya daw ko natulan yan. Wala daw siyang walang buto. Kaya dire-diretso. Isa da. Maski walang buto, bro. Anong connection sa buto sa dilang mo? Maski magkaroon niya ng buto, kung talagang madaldal ka at chismosan, magsasalita ka pa rin. Wallahi mga kapatid, akbar min adh-dhunub, napakalaking kasalanan ang paglilibak sa kapwa-tao. Minsan wallahi nangyayari mismo sa kapatid mo, sa ina at ama, nililibak mo. Marami ako na-obserba. Pinsan buo, kapatid niya mismo, nililibak niya. Pero pagkaharap, nakatawa, nakangiti. Kaya may sinasabing, idha ra'aitan nuyubal layta barizatan, fala tadunanna anna layta yabtasim. Pag nakangiti at nakita ninyo ang halimaw na tigre na ang kanyang
sungay, ang kanyang pangil ay nagliliwanag na kumukuti-kuti nakangiti sa iyo, pag mo isipin na nakangiti sa iyo. Dahil ang gusto niya, kainin ka pa niya. Pag iba ang tao, makita ka niya yung hindi totoo na puro na may sakit sa puso, pag nakita ka niya nakangiti, sa ilalim, sana mamatay ka na. Bakit nandyan ka, ako hindi dyan? Bakit ikaw meron, bakit ako wala? Wali a'udhu billah, hada huwa maradul qalb, mga sakit ng puso. Na may mga tao na akala mo mabuti ang kanilang mga gawain, pero dahil sa puso, ito ang nagpapasira at sinusunog niya ang lahat ng mga mabubuting gawain li'anna hunaka hiqd wa hasad. Dahil nandito ang puot, inggit at selos sa puso na isa ito sa mga pundisyon na nasisira ang ating mga mabubuting gawain. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum al-hiqd o iyyakum al-hasad." Iwasan ninyo ang inggit at selos dahil ito ang dahilan na kung bakit ang mga mabubuting gawain ay nasusunog sa katulad ng pagsunog ng apoy sa kahoy. Pag nasunog ang kahoy, anong nangyari? Abo na, mafi siya, khalas, inta. Mabuting mong gawain, hurot na bay, nahurot na. Kasi doon siya, selos na yun. Walay mga kapatid, nakita niyo si Abdullah bin Salam. Kung bakit sinaksihan ni Propeta Muhammad na siya ay tao sa paraiso. Dahil hindi siya tao na magaling magdasal, mag-ayuno. Hindi siya doon sa mga taong laging nandito sa pagtitipon ng pag-aaral ni Propeta at kanyang mga kasamahan. Pero ang sikreto lang niya, natutulog siya ang kanyang puso, walay problema sa lahat. Ya Allah, pinatawad ko ang lahat na sumama ang loob ko sa Kanya. Ya Allah, ang mga tao na mayroon siyang mga pagkukulang sa akin, sumama ang loob ko sa Kanya. Ya Allah, pinatawad ko sila para sa iyo. Ya Allah, wala kong puot at galit sa kapwa-tao. Ya Allah, ana indi salim, ang puso ko ay walang pagdududa sa iyo. Lahat nag-iisip ng kabutihan sa kapwa-tao, wala kong iniisip na masama sa tao. Yun ang dahilan na sinabi ni Propeta na siya ay tao sa paraiso. Pero hindi nakikita sa mga ganitong pagtitipon. At may mga nakikita sa pagtitipon na nandoon sila tabi-tabi sa marano. Ibig sabihin na hindi natin sinasabi ang pangkalahatan. Yung iba, magpupunta sa seminar, magdadala ng, uy, nabalitaan mo ba si Kwan? Na Kwan, itong nangyari. Wala kang alam, di ba bro? Ayaw mo makinig. Wallahi natatandaan ko ang lola ko. Allah yarhamha. Sabi niya, anak, alin, ayaw ko pumunta sa mga seminar. Dito na lang ako nanonood sa TV na may mga lectures ng mga ulama. Ay do, wata, pag narinig ko na ikaw nagsalita dyan, naiiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, alhamdulillah kung nandito pa siguro yung lolo mo, kung gaano siya kasaya. Ayaw ko pumunta doon sa seminar. Kasi pag upo ko pa lang, yung mga kasamaan doon na, nabalitaan mo, na ganyan, nawala na yung focus mo sa seminar. Sister, sinasabi ko to, kung sino yung gumagawa. Yung hindi gumagawa, ituloy nyo na maging mabuti ang pagpunta nyo sa seminar ay para sa Allah. Kung may mga dumarating na matatalim ang dila at makakati ang bibig, huwag nyo pansinin. Ganon din tayo bro, mga kalalakihan. Minsan na, bro, narinig mo yung quote? Bros, nandito tayo, astaghfirullah. Wallahi, napakaganda yun. Ito, kung bakit natin ito sinasabi, dahil lahat tayo nagiging biktima nito. Hindi lang ang tao na siya yung nagkukwento o naglilibak o nagiging marites na may kasalanan ang taong nakikinig. Dahil kung hindi siya, ikaw nakikinig, wala siyang isasabihin. Ikaw pa yung magbabateri. Ano ba yung sinabi mo? Hindi ko tuloy naintindihan. Kasi nandito si Ustad na nagsasalita ng tauhid. Pakiulit nyo. Mag-ingat-ingat ka, Andoy. Sa mga taong ganyan. Waliyaudubillah. Okay mga kapatid, wallahi napakaganda ng aya na ito. Aral. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na may dumating sa kanya, Ya Rasulallah, may isang babae na siya, napakaganda ang kanyang mga gawain sa pagsamba sa Allah. Nag-aayuno,
nag-hajj, nagsasadaka, nagdarasal ng 5 beses isang araw, napakabuti niya sa Allah. Pero sa kanyang kapitbahay, sa kanyang dila at kanyang bibig, napakasama. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fahiya finnar. Siya ay sa interno. Ano ang pakinabang ng mga mabuting pagsamba sa Allah? Kung ang dila mo at ikaw mismo, ang mga kapitbahay mo, kapwa mo, kamag-anak mo, wala silang kapayapaan at katahimikan dahil sa dulot ng dila mo. Mga kapatid, anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Man yadman li bayna shafatayn wa bayna lahiyatayn wa bayna fakhiday admantu lahu al-jannah. Ang sinong maggarantiya sa akin sa kanyang dalawang bibig at sa pagitan ng kanyang paa, ito gagarantiyan ko siya ng paraiso. Isa sa pinakamalaking kasalanan na nagdudulot na ginagawa ng tao, ang kanyang dila at ang kanyang pribadong katawan. Ya Allah, protektahan kami. Paalaala ito, mga kapatid, sa atin lahat. Ito, ang Quran at sa lahat ng mga nakikinig. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bro, gusto ko yung aya na sinimulan natin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dhata bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Gusto ko mula doon hanggang dito, hanggang itong susunod na aya na ating kukunin, i-memorize ninyo. Dahil isasama yan sa ikhtibar. Bro, anong silbi ng ating pag-aaral kung hindi nyo rin i-memorize? Wallahi, mas ito lang, sa Suratul Hujurat. Anong aya ito? Verse 20. Kailangan ko yata magsalamin. Ang liit-liit, hindi ko makita. Ikaw may salamin. Tignan mo daw yan. Anong number mo doon? Pero wag mo, may salamin ka na, dapat makita mo yan. Yan, anong aya yan? Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Naku, dalawa pa ang salamin nitong dalawa, hindi pa nila maklaro. Naon sa demo. Ha? Verse 6? 6 tapos dito 12. Bakit magkaiba? Bro, ang Quran isa lang yan. Hindi pwede magkaiba kayo ng dalawang riwaya. Hindi to fake na pwede kayo magkaiba ng mga pananaw. 6. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Okay, very good. Kung 6 siya, doon kayo magsisimula sa 5. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Okay? Suratul Hujurat to, bro. Nakuha ninyo? Baka hindi 6, bro. Tama ba? Chapter 49, verse 6. Kailangan ko talaga magsalamin. Bay, nagtigo lang naman tao eh. Inja akong fasikun? Iba pa yan. Bakit nakapunta ka sa India kung fasikun? Ha? Anong aya yan? Number? Kaya pala. Anong sabi mo, Kuan? Jericho? 12? Ikaw ang 6. Siya ang mali. Kayo ang tama. 12. Ayun. So, ibig sabihin 12. Yan, 12 yan. Batis parang tres na nakikita ko siya. Tres. Talaga, bro. Ang liit, hindi makita eh. Tama, okay, 12. So, magsisimula kayo sa 11. Innamal mu'minuna ikhwatun bayna akhawaykum wattaqullaha. Sa 10 yun? Okay, kung sa 10, matatapos tayo hanggang 15. 10 to 15 verse ng Suratul Hujurat, you need to memorize. Okay? Okay, mga kapatid. Ito, nabanggit mo, naalala ko bro yung ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu ang tusiba. Ano yung aya? Ang sumunod doon, bro. Basahin mo. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ano ang dahilan kung bakit bumaba itong aya? Masya Allah. Ang ganda ng pagtafsir sa mga Quran, bro, kung talagang binabasa natin at kung talagang pinagsasama-sama natin. Dahil dito natin nalalaman, kapatid na Rashid, itong mga patungkol kung bakit bumaba. Una, ano yun? Dito rin sa Hujurat, Masya Allah, number 6. Yun ang nauna, yung pala sinabi mo, Masya Allah. So, bumabawi ngayon si Jericho. Okay. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiq, o kayo na mga mananampalataya. Tinawag muli ng Allah. Pag dumating sa inyo ang nagbabalita, pag dumating sa inyo ang mga taong mahilig magbigay ng balita, mga chismosa o kahit sino dyan, o kahit sinong tao na nagbabalita, fatabayyanu, alamin mo na ito. Fatabayyanu, alamin mo muna ito. Huwag kang padalos-dalos. Huwag agad-agad maniwala, kapatid Adonis. Maraming mga tao na nagkakaroon na ng paghihiwalay o nagkawatak o nagpatayan dahil doon sa narinig na, hindi na nagtanong, wala nang dalil, wala na siyang kinonsulta na iba, diretso, patay na. Loko ka, ganun ang sinabi niya. Bakit mo to ginawa sa akin? Tinraidor mo ako. Hindi mo alam. Bro, lahat ng mga nakikita natin, lahat ng naririnig natin, anong dahilan na bakit sinisisi mo yung tao? At least you give some a sort of benefit of a doubt. Na late siya, itong nangyari sa kanya, bakit niya ginawa yun? Huwag mo isipin agad na yun ang ginawa niya kasi ganito siya. Isipin mo, baka may dahilan. Baka napuwersa siya. Dahil wala ng way. At hindi mo alam, may malalim na dahilan. Pero mag-husga ka na. Okay. In ja'akum fasiqun fatabayyanu. Ano bang nangyari dito? Pag dumating sa inyo ang mga nagbabalita, huwag niyo muna ito husgahan na paniwalaan agad at maniwala agad dito. Huwag padalos-dalos, huwag padali-dali. Alamin mo muna ito. Kailangan may dalil. Kailangan may prueba. Kailangan may saksi. Dumaba itong talata. Dumating ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinag-ustusan niya sa Bani Mustalak, sa tribo ng mga Mustalak. Si Al-Walid bin Utbah bin Ubay bin Utbah Al-Ubay, si Al-Walid. Pumasok din siya sa Islam. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Walid, punta ka sa pamayanan ng Mustalak at kuhanin mo ang mga kanilang mga zakah. Dahil nag-Muslim sila. Inutusan si Al-Walid pumunta doon, pero dahil siya ay napapabilang sa tribo ng Khazraj at saka yun sa Aus na dating nagpapatayan na pamilya ng mga taga-Madina na tribo, na malalaking tribo, nung siya ay pinutusan ni Propeta at siya ay papunta doon, nagbago ang kanyang isip. Dahil alam niya na dati niya itong mga kalaban. At nagbigay conclusion agad na sinabi niya, ang mga taong ito ay nagmurtad. Ha? Kapatid na Rustom, alam mo yung murtad? Ang murtad tumalikod daw sa Islam. Sabi ni Propeta, puntahan mo sila para kunin mo sila yung mga pagbibigay nila ng kanilang mga zakah. Pero instead na pumunta at alamin at ipapadating ko sa inyong sinabi ni Propeta, hindi siya tumuloy. Nag-isip siya ng masama, bumalik siya diretso kay Propeta at sinabi niya, o sugo ng Allah, mana'u zakah. Ang tao, ikaw na pinag-uutusan mo ko para magbigay sila ng zakat dahil napabalita na sila ay nag-Muslim, sila ay tumalikod, nagmurtad, hindi sila tumanggap ng Islam dahil ayaw nila magbigay ng zakat. At sa isang riwaya, sinabi nila, inakala pa na ako'y kanilang paslangin at patayin. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagalit. Napabalita na nag-Muslim yung mga yan. Ako bilang propeta na magsusugo na ambasador dyan sa lugar, mga kapatid, sa una hanggang ngayon, pag ang isang sinugo na ambasador sa isang lugar, sa isang bansa, napakalaking krimen na nangyari. Si Propeta sa oras na yun, siya ay nagalit. Yung sa pagkagalit niya, inutusan niya si Walid, si Khalid bin Walid, na alamin niya o kung totoo ay makipaglaban sa mga taong Bani Mustalak.
mangyayari ang labanan. Nung mangyayari yung labanan, pumunta si Khalid bin Walid, at parating na yung mga tao na galing sa Bani Mustalak. Sabi nila, nasaan ang inuutos ni propeta? Hindi man sa amin dumating. Dumiretso agad si Khalid bin Walid kay propeta, usugon ng Allah. Ang pag-aakala mo o pag-iisip mo na totoo ang sinasabi nitong si Al-Walid bin Utbah, mali at hindi totoo. Dahil ang totoo, magbibigay sila ng zakat. Ito, nandito sila. Sinusurrender sila, sumusuko sila. Pero nag-isip tayo ng masama at hindi totoo itong sinasabi ni Al-Walid, ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun fatabayyanu. Kayo na mga mananampalataya, pag dumarating sa inyo ang mga nagbabalita, huwag agad-agad na maniwala. Alam mo, dito pala nabanggit yung hadith ni propeta na sinabi niya, at-ta'anni minallah wal-ajalu minasyaitan. Allahu Akbar. Ito, may kasabihan ito bro ng mga maranaw. Ang sabi ng mga maranaw na, ay kakasalalag na sukalanat. Ang pinakamabuti at pinakamainam, sabi nila, ay yung mag-antay tayo. Yung alamin mo muna natin. Subhanallah, may ugnay pala ito sa hadith. Ang sinabi ni propeta, at-ta'anni, ibig sabihin, ang pagtitimpi, ang pagtitiis o pag-aalamin muna ay mula sa Allah, pag-uutos ng Allah at dapat, at wal ajalu at ang pagmamadali, ang pagtadalos-dalos mula sa syaitan. Hindi lahat dapat bilisan. Oo, pwede bilisan ang taong namatay, dapat ilibing na. Yung mag-asawa na gusto mag-asawa, kailan niya, kaya niya, sige kasalin agad po. Pero yung pag-aantay, mas mabuti bro. As-sabru laysa hunaka natija ila khair. Ang pagtitimpi at pag-aantay, napakamainam at mas napakamabuti. So nakita niyo yung dalawang aya kung bakit ito ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa mga kaganapan mismo na nangyari doon mismo sa kanyang mga kasamahan. Minsan, may tao na nagbalita sa'yo, totoo yun. Astagfirullah. Bakit ganun? Huwag mo akong pupuntan talaga agad bro. Babarilin na, susuntukin na. Isipin mo, wala palang nangyari. Walang naganap. Dahil lang sa panghihinala ng masama, dahil lang sa pagbalita at paniniwala agad, ito ang sakit ng sambayanan ng kamusliman at ng buong mundo. Kaya may dalil bro eh. Sa Quran, sa Hadith, lahat may dalil. Dapat may pruweba, dapat. Okay, ang pinakahuli ng aya mga kapatid, ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. O kayo na sangkatauhan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, katotohanan nilikha namin kayo mula sa pamayanan ng mga galing sa mga kababaihan at kalalakihan. Sa ibang tafsir ng mga pantas mula kay Adan at kay Eva. Mga babae at mga kalalakihan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, mula kalalakihan at kababayan, wa dhakarin wa untha, wa ja'alnakum, at kami ay itinalaga namin kayo, ginawa namin kayo na pamayanan ng mga nasyon at mga tribo. Bro, sa Biblia makikita mo yan. Sa Quran, napakaliwanag. Mismo ang Allah lumikha sa pamayanan sa mga Muslim na siya mismo ang nagsabi na kung bakit nagkaroon ng mga nasyon at mga tribo. Dito lang sa atin sa Pilipinas, dagay mga tribo sa ato. Ito, Maguindanao, pagkasabot talo sa Maguindanao. Tapos ito, Bisaya. Asan si Bisaya? Ayun. Tapos ito, Ilonggo. Lahat tayo, iba-ibang mga salita natin. Yun, si Tosog, Marayo. Kung unuunuhan mo. Tayo lang sa Pilipinas, nagkakaiba-iba tayo ng tribo. Iba-iba ang ating mga ligwahe. Hindi ba ito patunay sa pagkatotoo ng Islam at pagkatotoo ng tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala? Walladhi khalaqakum wa ja'alakum mukhalifin fil alwanikum wa alsinatikum. Hindi ba ito tanda ng Allah na nilikha kayo na nagkakaiba-iba kayo ng mga kulay, nagkakaiba-iba kayo ng mga pananalita at ginawa namin kayo mga tribo at mga nasyon? Bakit sabi ng Allah, nang sa gayon kayo ay magkakakilala?
nang sa gayon ang bawat isa sa inyo ay gagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa-tao. Ito ang Islam, paggawa, pagtulong sa kapwa-tao. Ito ang Islam, gumawa tayo ng mabuti at ipagbawal ang mga kamalian at mga katiwalian. At anong pinahuli dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum, ang tunay na pinakamataas, pinakamamahal ng Allah, pinakamarangal sa Kanya, hindi kung sino ang maganda, babae, lalaki, magandang pamilya, kaalaman, anumang meron ka, makapangyarihan, maliban kung sino ang matakutin sa Allah. Yan ang dapat natin, na kung mayroon tayong pinagpapaligsahan, o dapat tayong magkaroon, ay ang magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang tunay na yaman, ito ang tunay na kaligtasan, at ito ang tunay na pinakamabuting tao dito sa sanlibutan. Wallahi mga kapatid, marahil ang tao, ini-small time natin, hindi mo pinapansin, marahil ang taong ito ay walang-wala, pero hindi mo alam, napaka marangal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay lang? Bro, kasi nagtatapos na tayo. Napaka-marangal ito sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang sukat ay ang kung sino ang pinakamatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alhamdulillah, hanggang sa muli, sana napulutan natin ng aral ang dalawang aya na ito. At gusto ko i-memorize ninyo to dahil napakaganda ng talatang ito sa Quran tungkol sa pagkakapatiran, ang karapatan ng kapatid sa kanyang kapwa-kapatid, ang pagkakaisa ng bawat isa, ang pag-iwas sa maling panghihinala, ang paglilibak sa kapwa, ang pagmamanman sa kapwa-tao, ipinagbawal ito ng Islam sa magkakapatiran, sa mag-aasawa, sa magkakapamilya, sa kahit sino, dahil ang dapat sa Islam, takpan mo ang baho ng iyong kapwa-tao dahil ikaw ay tatakpan din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Maliban na lamang kung ang taong ito ay magdadanak ng mas, mas maraming kapahamakan ang dulot niya, doon pwede tayong sabihin natin, kung nakita natin, alam natin na totoo. Pero yung panghihinala lang na balita lang, na wala tayong dalil, wala tayong pruweba, iiwasan yon. At ang pinakahuli dito ay makipaligsahan tayo na tayo ay maging tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah sa next week ay siguro doon